Distinguished members of this chamber, last January, I exposed a glaring anomaly in the ratified bicameral conference committee report on the 2025 General Appropriations Act, containing 28 blank items spanning 13 pages that were mysteriously filled in the enrolled bill and finally in the General Appropriations Act. I will present the full details of this controversy in a separate privileged speech. But today, I must draw your attention to another blatant irregularity in the 2025 budget that has escaped public scrutiny and was never openly deliberated by either the House or the Senate. I refer specifically to the automatic appropriations, which by their nature no longer require legislative enactment. My concern centers on the use of income in the general fund and the special accounts in the general fund. Pag-usapan natin ito si Congressman Isidro Ungab, itong congressman ng 3rd District ng Davao City, kung saan nakatutok sa kanya ngayon ang investigasyon nitong Independent Commission on Infrastructures. Ito yung flood control na umano'y 2 taon pagkatapos nitong ma-completed, nasira daw agad umano. Nakatutok itong investigasyon sa kanya ngayon sa kanyang distrito, sa 3rd District of Davao City, mga kababayan, Barangay Pangyan, Barangay Matina Grabahan. Ito yung flood control project. Wala pa daw 2 taon pagkatapos nito ay nasira na umano. So yung mga ICI investigators nagsipuntahan doon at inimbestigahan nila ngayon. Kasalukuyan nilang inimbestigahan ang maong proyekto. Ito ba yung ganti noong pag-expose nitong ni Congressman Isidro Ungab? In-expose niya, mga kababayan, yung multi-billion na BICAM Conference Committee Report sa 2025 General Appropriation Act, kung saan in-expose niya itong 28 blanco na pahina. Siya pala yung nag-expose nito. At saka yung 13 pahina na umano'y mysteriously filled up. 13 pahina, mga kababayan, na pinilapan. At saka yung 28 kapahina na blanco sa 2025 General Appropriations Act. At saka yung sinabi pa niya na mayroon daw sa National Expenditure Program na mga automatic appropriation na hindi na dumaan sa public scrutiny, sa public deliberation sa Senado at saka sa Kongreso. So mga kababayan, sa tingin ko ito ang dahilan, mga kababayan, kung bakit siya ngayon sinintro dito sa umano'y investigasyon, kung saan ang mga malubhang mga napiktuhan sa baha ay Kabisayaan at saka itong Hilagang Luzon, kahit dito sa Metro Manila, mga kababayan. So ito yung sukli ng pag-expose nito ni Ungab
dyan sa multibillion na anomalous scandal dito sa 2025 General Appropriations Act. So, Congressman Ongab, pinanood ko talaga yung deliberation mo sa Kongreso. Sir, hanga-hanga ko sa iyo, sir. Talagang matapang ka na may dugong Mindanawan ka talaga. Kapakanan ng taong bayan talaga yung pinupuntirya mo. Kaso lang, mukhang hindi natuwa sa iyo yung mga nakaupo ngayon na malapit sa sandok. O mismo yung sandok nang hindi nakagusto sa ini-expose mo, kaya ito, sinuklian ka. Biruin mo, mga kababayan ko, klarong-klaro na talagang namumulitiko talaga itong mga to. Halatang halata na talagang tinuturuan talaga nila yung taong bayan na lalong mapalayo yung loob sa kanila. Biruin mo, despite sa panawagan ni Chavit Singson, mga kababayan, kumplito, detalyado yung mga dokumento na hawak-hawak ni Chavit Singson na bakit hindi iimbestigahan din yung Ilocos Norte. Bakit hindi pinuntirya din sa mga kasalukuyang investigasyon? Ha? Kumplito ang mga hawak ni Chavit Singson na mga dokumento. Kahit may medyo si Manong Chavit ay may edad na, pero talagang siya pa rin yung memory ni Manong Chavit. At siya patuloy yung talagang sinasampahan na nga yata ng kaso si Chavit ngayon eh. So mga kababayan ko, yan yung tunay na dahilan kung bakit nakatuon sa 3rd District of Davao ngayon yung investigasyon ng ICI. So, alam na natin mga kababayan, mga Davawin nyo, i-welcome yung taga-ICI dyan at bigyan nyo ng magandang serbisyo dyan. Pakita natin na tayong mga Mindanawan ay very hospitable kahit pa'y naapakan na tayo, pinupunting na tayo sa mga investigasyon na hindi dapat para sa atin. Kahit na'y haltang halata na pinipersonal nila tayo. Pero sige lang, yan lang natin. Time will tell na manaig talaga yung katotohanan.